Trending? Viral topics? Hot issue? Sagot namin yan! From memes na hindi mo magets hanggang issues na bigla na lang sumabog sa timeline, go na go kami dyan! This space is where our generation reacts, connects, and speak up. Ito ang Gen Z POV! Welcome sa pinaka-hype at welcome sa pinaka-kwelang tambayan ng mga kabataan. Ito ang Gen Z POV. Magandang gabi mga mima. Tonight ay syempre hindi lang mga hot topics and viral issues ang ating pag-uusapan. Of course, dahil kailangan din natin tutukan ang mga Gen Z. At ngayong gabi ay of course pag-uusapan natin ang mental health ng ating mga kabataan kasi syempre mahalaga na malaman natin ang mga pinagdadaanan ng ating mga kabataan sa mga panahong ito. And tonight, may guest tayo, may special guest tayo na mag-share ng kanyang expertise as a mental health advocate. And welcome our guest for tonight, si Sir Tristan Astrid Del Rosario. Hi, hello po. Magandang gabi po sa ating lahat. I'm happy to be here. Wow! Kinakabahan ka ba, sir? Medyo naman slight, pero sanay na ako. Siya pong ating Health Education and Promotion Officer ng ating Provincial Health Office. Ayan. So, kumusta ka naman, Sir Tristan? Kumusta ang pagiging isang health advocate at, of course, pagiging isang Gen Z psychometrician? Ayan. Magandang tanong yan, ma'am. Actually, yun nga, binabalikan ko kasi yung trabaho ko ngayon medyo iba na sa profession ko talaga na tinahak. Pero yun nga, pagiging psychometrician na-apply ko pa rin naman siya dito sa trabaho ko ngayon. At saka nakakapagbigay din naman ako ng free na consultation. Hindi naman consultation para mga free advices din po when it comes to your mental health. At saka, and of course, binibigyan ko din ng association with our health, hindi lang sa mental health natin kasi 'di ba overall naman importante na malaman natin kung ano yung kalagayan ng buong katawan natin, buong kalusugan natin at ang mental health natin. So, napakahalaga talaga na nasusubaybayan natin yung mental health natin. Yes. So, curious po ako na you take psychology, and ngayon, isa kang psychometrician. Ano po yung pinagkaiba ng psychometrician sa psychologist to psychiatrist? Kasi di ba tatlo sila pero iisa lang yung inaaral nyo dati ng college. So paano po yung pagkakaiba ng mga yun? Ayan. Usually, ang daming tanong, di ba? Unang pasok mo pa lang, tapos tatanungin nila sa'yo, anong kinuha mong course, di ba? Laging sinasabi sa akin yan pag may nagtatanong sa akin kung anong course na kinuha ko. Psychology. Tapos ang unang bungad nila sa'yo, magaling ka ba magbasa ng utak? Ganyan. Sige, try ko. Pero yun nga, as a joke, pero sa amin naman, psychology majors, talagang we do study or inaaral namin ng human behavior at saka mental processes, ganyan. So, darating doon sa point na yung nabanggit mo nga na tanong na di-differentiate natin kung ano yung psychometrician, yung psychologist at saka psychiatrist. So, usually kasi pag undergrad ka, like BS Psychology, after graduation sa college, pwede ka na mag-take ng psychometrician. But, sa amin talaga dati, optional lang yung pwede mag-take. Usually, pag graduate ka ng psychology, pwede ka nang pumasok ng BPO, like ng offices, ganyan, HR, school, tapos kahit saan, ang dami din kasi talagang sakop ng psychology na pwedeng pasukan. Pero ang difference ng psychometrician sa psychologist, ang psychometrician, usually, we do administer test. Di ba naalala nyo, di ba sa mga employment natin, schools, ganyan, nagtitake tayo ng mga daming questions, ganyan, questions, so, guidance, counseling. Naalala mo pa ba yun? Di ba? Meron ganon. Di ba? Ang haba, usually, minsan nagtatanong, bakit ang haba-haba ng mga questions yung ang dami? Usually, umaabot ng personality test natin, umaabot ng 200 items, to 300, ganyan, di ba? Feeling ko na-stress kayo dun, pero yun talaga, mini-measure niya talaga kung ano yung personality. Malalaman namin pag kami as a psychometrician na nagpapa-exam sa inyo,
malalaman namin, interpret kasi namin yun. Oo. Kayo po yung Nag-i-interpret, ng oo. behavior or personality. Personality ng mga do sa test, tao. ng mga tao. Yung mga nag-take ng exam. Tapos, with supervision ng psychologist, dito na papasok yung kailangan mo mag-take ng master's degree para makakuha ka ng lisensya na psychologist. Kasi kami, na psychometrician, kailangan pa namin ng supervision ng psychologist. Ang psychologist na kasi, for example, nagbigay kami ng, na-interpret na namin yung test mo, personality test. Merong nakita kami dito sa tao na to na yung behavior niya medyo hindi siya fit to work. I-relay namin or ibibigay namin sa psychologist yung na-interpret naming test or yung exam do sa may tinake na exam ng tao. And then, si psychologist na ang gagawa ng assessment. So, sila na yung may therapy. Ayan. So, tatawagan na nila yung tao pag kailangan niya na ng therapy at saka mga interventions with regards sa behavior niya na pwedeng gawin. And then, yun na, di ba, ang dami kasi may psychometrician, psychologist. Tapos, dito na papasok yung psychiatrist natin. Ano naman yung work nila? Ayan, ang mga psychiatrist naman natin, syempre mag-aaral ka na naman. Oo, mag-aaral. Parang ano lang, parang level 3. Oo, may level 3 siya. Kumbaga, before ka maging psychologist, kailangan mo master's degree. Tapusin mo yung 2 years or 3 years na master's degree in psychology. And then, after that, take the board exam, napasa mo. Kung gusto mo maging psychiatrist, another 4 to 6 years ata with residency na kasi yun ng med school naman. Oo, magiging doctor ka muna. Magiging doctor ka muna and kunin mo residency mo ng psychiatry para maging psychiatrist ka. Ayun, dun na sila psychiatrist na ang da-diagnose kung meron kang depression, anxiety, and bipolar, yung mga usually common na ganun natin, sakit na nararanasan ngayon. So, yun pala ang difference ng psychology, psychometrician, at saka psychiatrist. May level din. May level Hindi siya yung parang psychologist ka na, psychologist na gano'n. Tapos, kung psychometrician, psychometrician ka lang. So, parang, ngayon, alam na natin. Oo, at least naniwala nga. Oo. Kasi minsan, parang nalilito tayo, nalilito ang mga kabataan na ano ang pinagkaiba ng mga yon. Parang pare-parehas lang naman ang inaaral nila about sa behavior, sa mental health, gano'n. So, Sir Tristan, ano naman yung mga common misconceptions na parang encounter ninyo about sa mental health, about sa pagiging sa field of work ninyo? Ayan. Ang dami actually, yun nga, una pa lang nung nag-aaral pa ako talaga, tanong nila, manguhula. Kaya mo ba manghula? Di ba? Ano ba? Sige, ganun ako. Minsan kasi, nung nag-aaral pa ako, iniisip ko, bakit yun yung tanong? Unang papasok sa isip ko. Although yung tanong na yun, may connection talaga sa psychology. Papasok na siya sa parapsychology. Yun na yung mga hindi na ma-explain ng mga more on scientific kasi. Sa psychology kasi more scientific-based talaga. Evidence-based kami. And behavior talaga yung minimeasure namin kung ano ba talaga yung personality niya. But then, usually pag tatanungin, manguhula, yung mga manguhula, yung fortune teller, di ba? Rudy Bulb. Sorry. Yan, meron pa yung parang, di ba? Parang nagtatarot-tarot. Yung mga tarot, reading, ganyan. Tapos, meron pa yung hawakan yung kamay mo. Diba? Hawakan yung kamay mo. Palm reading, ganyan. Tapos, meron, yung kamay ko. Meron pa yung mga ganun. Saka yung huhulaan nila yung ano ba yung magiging future mo, ganyan. Pero meron bang senaryo na ganun? Sa inyo? Sa amin, dati, oo. Actually, wala lang practice naman sa amin. Pero sa Manila, meron na tayong mga more on parapsychology na study na pumapasok sa may mga ganun tayong studies actually sa Ateneo. Meron ako inattendan dati na parapsychology, under parapsychology siya na
yung professor, magbibigay siya ng, magpapakita siya ng material sa'yo, parang cards, ganyan. Tapos doon sa cards na 5, hulaan mo kung ano yung nandoon. For example, ilan yung, di ba braha, ganon. Ano tong, yan, ganyan, hawak mo sa akin. Tapos, ano yung ilan, ano tong card na ganun ko, di ba sa mga braha may 4 spades, mga ganyan. Hulaan mo kung ano tong hawak ko. So, kung sa lahat ng estudyante na nandoon, huhulaan namin kung ano yung, syempre, i-meditate ka, ganyan, i-hypnotize ka, mga ganyan. Meron yung mga malakas yung intuition, ganyan, yung, yun nga, minsan di mo ma-explain kasi, pero yun nga, ginagawa na siyang scientific, pero pinapasok pa rin siya dun sa scientific base, pero minsan mapapaisip ka kung totoo ba yun o hindi. Kaya ginagawa siyang study ngayon na kung ma-prove na ang intuition ng tao kayang ma-read without anything na hawak siya, ganyan. Actually, ginagawa siyang study ngayon, yung sabi nga ng professor na yun, meron daw siyang study na nandito siya sa bahay niya, tapos tatawagan niya, and then i-meditate niya yung client niya, yung patient niya, tapos huhulaan niya kung ano yung nahawak-hawak nung professor. Ayan, yun yung study niya. Diba? From Manila to, for example, cool ganun. Naman ng ganun. Kasi oo nga, paano yung minsan, di ba, yung mga activities nila, yung sa intuition test, ganun. May mga ganun. Pag-hypnotize, tapos maano din yung patient, ganun. Napaka-interesting nung part na yun. So, parang ang ganda lang. Sabi niyo kanina yung parapsychology, may ganun pa. Ibang level pa din yun. Ibang level naman na siya. Minsan kasi inisip ko, totoo ba to? Pero doon na siya pumapasok. Doon na ini-explain kasi ng psychology kasi connected pa rin naman siya. Kasi mind, di ba, minsan, naisip natin. Ayun na, yun talaga yung misconception na manghuhula ka. Although yun nga, ini-study talaga siya ngayon. And then, meron din naman na, of course, may mga behaviors tayo na nakuha natin nung childhood natin. Kasi minsan, ganyan, bata pa lang siya, napapansin na natin iba yung behavior niya. Pero yung iba kasi, iniisip nila, bata pa lang, hindi na kayang gumaling, hindi na kayang bumalik sa normal niya na behavior. Usually, may mga bata yung sa autism, yan na, papasok tayo sa autism, yung mga may ADHD, ganyan. Minsan kasi yung mga ibang tao, denial na merong ganito yung anak nila. Pero hindi nila naisip na, or wala silang proper na or knowledge na kaya pang ma-shape or kaya pang magbago tong ma-normalize yung ugali ng bata. Basta bata pa siya, pwede nating ilapit sa mga mental health institutions, behavioral na schools, ganyan, na pwede nating ilapit, na pwede pang magbago yung maging normal yung bata. Pero sa mga panahon ngayon, parang mas open na po yung mga natin, mga kababayan natin. Lalong-lalo na sa generation natin about yung mga situation, mental health issues na kinaharap natin. So, nakita ko yung pinasa mo information kasi sir, na you work as a guidance associate and facilitator sa mga institutions natin sa dito sa Tugigaraw. So, curious ako kung paano po yung pag-handle nyo yung sa mga kabataan. And of course, ano yung mga common na issues na parang na-encounter nyo bilang isang guidance associate noon? During my nasa school setting pa ako, naging teacher din ako at saka naging guidance associate na or facilitator. Marami ako na-encounter na bata na ang pinaka talaga problema na na-encounter ko sa mga bata is yung family. Problema sa family, financial, and then acceptance sa family. Kasi yun talaga, ngayon, di ba, ngayong mga generation natin, madaming, gay, ganyan. Parang part ng LGBT. LGBT talaga. So, yun ang pinaka-common na type ng problem na na-encounter. So, parang hindi pa sila ready or hindi sila matanggap siguro ng family nila na ganun yung status nila. So, yun pa talaga ang common, no? Yung mga
yung pagiging open. And sa financial talaga. Financial. Ay, sorry, medyo tight ako ngayon. Pero, na-experience din naman natin yan, di ba? Pero, natatry natin mag-cope up. Pero may mga bata talaga kasi na sabihin nila na mahirap sila, hindi sila binibigyan ng parents sila ng baon. So, nagtatry silang mag-sideline, ganyan. Pero may mga bata talaga na nag-a-ask sa mga teachers din kung pwede silang, yun nga, encounter ko, na gusto nila magtrabaho sa teachers nila, yung maglinis lang, ganyan. Yun yung shocking kasi at that moment, sabi ko, ako, naging experience ko naman, hindi ko na-try yun, pero sila parang napaka-privileged natin na kahit papano kinakaya natin yun nga, although, di ba, family din naman natin, minsan may mga tight ng budget, financial constraints, pero sila talaga na hirap sa pera, sa tuition, ganyan, sa books nila, mga ganyan, mga bata. And, pangatlo, talaga, is yung bullying. Oo. Hindi talaga nawawala yung bullying. Ang dami talaga. Hanggang ngayon naman, napansin ko, di ba, sa atin nga, no, ewan ko, feeling ko na, aminin natin na bully na tayo noon. Yeah. Oo. Parang sa akin din, hindi ko siya, parang in denial din ako na bully ako. Pero deep inside, parang nakakaloka. Akala ko nga ang pinaka-common na type ng problems na ikinoconsult sa user is yung, syempre, high school. Sa love life. Tsaka yung mga, yung sa mga bullying. Actually, may mga love life naman na petty lang, ganun. Nag-break sila ng jowa niya, tapos ganun, parang, syempre sa akin lumapit, anong gagawin ko? Ganun, ayaw na ng jowa ko. Bakit? Syempre, pag magtatanong ka, gusto mo malaman lahat. Kasi dapat, open-ended questions. Kami mga psychology majors saka mental health practitioners, kailangan tanungin namin, mga tanong namin open-ended. Meaning, parang, kailangan sila yung nag-open up. Mostly nag-open up. Kasi, for example, yung mga questions na kumain ka na ba? Hindi. Ganon, di ba? Yun yung iniiwasan namin, yung yes or no na tanong. Gusto namin yung, ano mga kinain? Mga ganong tanong na sila talaga yung... Sila yung mag-share ng story nila. Para makakuha naman ako ng information along the way, para at least bigyan ko siya ng advice na tama. Ganon. Meron na ba yung senaryo na parang yung paulit-ulit na yung issue, tapos parang napagod ka nang sabi mo, ano ba yan? Oo, meron talaga. Sa isang araw, sabihin natin, ganon, parang 10 yung kinounsel mo, tapos doon sa 5, pare-parehas. Ganito na naman. Siyempre, hindi mo papakita sa kanila na ganito na naman yung issue nito. Sabi ko, sige, i-apply ko na lang din yung nakuha ko na information doon sa kabila. Tapos, i-apply ko sa kanya. Kasi, nakikita ko na applicable naman yung ina-advise ko. Pero yun nga, talagang hindi mawawala yung paulit-ulit na lang yung mga tanong na iba't ibang client, pero pare-parehas na tanong. Doon sa 10 na interview ko, 5 doon yung pare-parehas. Talagang kailangan mong pakatatag. Patience talaga. Ngayon, konsensya ko. Konsensya ko na, sige lang. Tapos, taga-absorb ako. Tapos, syempre, meron din naman ako issues. Hindi mawala yun na may issues ka din. Pero, na professional ka and ito yung tinahak mo, panindigan mo yan. And, ang goal natin, di ba? Ang goal natin is makatulong naman. Masarap sa feeling na may natulungan tayo. Bakit mo pa tinik yung na yan, landas na yan, kung diba? hindi mo i-practice. No? Oo, totoo. At saka gusto ko lang siguro dagdag lang, ganun. Kami, di ba, psychology graduate ako, hindi ako pwedeng mag-counsel ng family member, friends, co-workers, ayan, hindi ko pwedeng... Anong rason bakit hindi pwede? Kasi kahit gusto nang magpa-counsel ng parents mo, kunyari, ng kapatid mo or ng best friend mo, bakit hindi? Kasi may bias. Iisipin mo kasi yung nararamdaman ng tao. Kasi kino-consider, lahat kasi kami kino-consider namin yung nararamdaman ng tao. For example, ikaw, katrabaho kita, kachikahan kita everyday, ganyan, magpapa-counsel ka sa akin. Parang inisip ko,
paano ko siya i-counsel? Kasi, for example, may problema ka sa jowa mo. Mm-mm. Siyempre, ako parang go ako sa'yo, kakampi ako sa'yo. Kasi friend kita. For example, kapatid ko, niloloko siya ng jowa niya. Siyempre, ang kakampihan ko, Yung kapatid ko. Ano, hindi ko, kaya mo naman mag-mediate, sakit na ka. Pero, at the end of the day, isipin mo na, paano pag may nasabi akong mali dito sa friend ko? Tapos, Baka ayaw niya na makipag-usap sa akin, parang doon na sasama yung loob. oo. Yun yung mga iniiwasan talaga natin. Kaya, number 1 talaga sa rule namin, mga mental health practitioners, na hindi kami pwedeng mag-counsel or magbigay na okay naman advices, siguro mga tips, mga gagawin, ganun. Pero yung mag-counsel talaga all throughout, hindi kami hindi advisable. Mas magandang i-refer ko na lang, ikaw, friend kita, i-refer na lang kita dito sa isang kakilala ko. Para at least, syempre, minsan kasi mahiya ka mag-open na pag medyo sensitive na yun. Parang, although friend mo siya, syempre, sometimes may reservations din na hindi mo masabi na, masasabi mo, at the end of the day, parang hindi ngayon. Pero siguro bukas. Pero kasi, di ba, pag sa stranger, na-express mo. Kasi hindi mo siya kilala so hindi ka i-judge. Hindi ka niya i-judge. Yun na yun. Parang, yung judgment kasi iniisip natin pag tayo may problema. Parang pag-judge ako ng friend ko, parang nakakahiya. Pag stranger, sige, kwento ko na, hindi ko naman siya kilala. Ngayon ko lang siya na-meet. Yun yung essence dun. Para at least, makapag-open up ka. Tsaka minsan kasi din, parang, naglalabas ako lang, parang, kapag kasi share ka ng thoughts mo, or yung pinagdadaanan mo sa life mo. Yes. Minsan, yung mga friend mo, or yung mga kakilala mo, parang, i-compare nila. Oo, yun na yung nga. sarili nila sa'yo. Parang, kaya ko naman to. Kinaya ko naman yung ganyang sitwasyon dati. So, parang, ikaw na nag-share, parang parang mahihiya ka na. So, parang, yun din siguro. Yun din. Minsan, mahirap kasi, di ba, may group of friends kayo, minsan, bigla ma-open up, di ba? Parang, mahirap din naman, di ba, na sa group of friend mo, parang hindi ka komportable i-share. Kasi shinare ko lang sa'yo. Tapos sa kanya na-share mo, di parang, di ba, yung yung trust issues na naman. O, di ba? Ang dami na namang problema yan. Nanadag na naman. So, better na lang na i-refer mo na lang sa kakilala mo, sa ganyan, sa professional para at least ganon. Kasi hirap talaga. Oo, yun nga. Sa work mo ngayon, Sir Tristan, ano yung pinaka-challenging and pinaka-rewarding naman sa pagiging isang psychometrician and health advocate? Ayan. Actually, connected lahat kasi ng mga inaral ko, mga tinrabaho ko, kung saan ako ngayon. Wow! Di ba? Kasi, iniisip ko, nag-reflect din ako dun sa mga, yun sa mga past na jobs ko. Kasi, nag-umpisa ako sa guidance, naintindihan ko yung school setting. Dami ko na school setting, tapos nag-try din ako mag-community work, DSWD, di ba? Kala nila, sabi nila bakit hindi ka umiitim? Oo nga, tignan mo parang may sariling life. Oo. Ayan, so, pupunta ako sa field talaga. Alam mo yung todo field ako. Punta ako sa barangay level, bahay pa, ganyan. Puntahan ko yung mga beneficiaries, di ba? Parang iniisip nila, kaya mo ba to? Tapos, ginajudge kasi ako ng mga tao. Hindi mo, kaya, gano'n. Ibilad nyo ako dyan. Sige, try natin. Yun ang sinasabi nila, ba't ikaw umiitim? Pero, syempre, ginagawa ko self-care din naman ako. Yun talaga, important din naman ang self-care. Skincare. Ayan. Baka lang ang pwedeng i-share kung anong skincare at nang ma-achieve yung ganyang glow. Sorry. Secret na lang natin. Share ko na lang. Ayan. Anyway, back dun sa ganon, mga past experiences ko hanggang sa trabaho ko ngayon. Malaking bagay yung natulong sa akin ng mga yan sa hinubog ako na mga experiences ko talaga dati hanggang ngayon na yung pagiging psychometrician ko at sa pagiging health advocate ko, naging isa lang siya.
Kasi overall, I do lectures, dito din sa Teleradyo, CPIO din. Yan, nagla-lecture din kami, ganyan. And then, hindi mawawala pa rin ang mental health or pagiging psychometrician ko doon sa pag-health advocate ko. Kasi part ng nila-lecture ko naman is mental health. May part din naman doon. So, overall health, naintindihan ko, and then sineshare ko yan. And sinasama ko naman yung mental health para at least hindi lang naman yun yung focus ko. Kasi mas naging wide yung knowledge ko dito sa lahat ng mga na-experience ko na jobs. Kasi yun nga, experience talaga is your best teacher. Talaga. Naniniwala ako doon na lahat natututunan mo sa mga experiences mo. Oo, knowledgeable ka. But then, that's a plus. Pero, try to apply it talaga. Madami na din lalo na sa community, sa friends, lahat. Na-experience ko na yun. Kaya malaking tulong sa akin lahat na experiences ko. Kasi nandito ako ngayon, naging health advocate ako in general, health education promotion officer, para mag-share ng knowledge ko about health, hindi lang mental health. So, yun yung talagang naging experiences. So, wow, perfect. Di ba? From, single field to yung general Yes. na. So, ito naman, sir, as an health advocate, paano mo hinaharap yung moments na ikaw mismo yung experience ng burnout, ng anxiety, tapos nag-ano ka pa, parang practice mo yung mga trabaho mo, like psychometrician and magiging health advocate. Hindi talaga mawawala sa isang tao ang nababurnout. Hindi nawawala ang stress talaga. Hindi nawawala ang anxiety. It's normal to feel anxious. It's normal to feel stressed. It's normal to sabihin pagod ka in a day. Kasi yun yung response ng katawan natin sa mga challenges na na-experience natin every day. Pero ako kasi, tinatake ko lahat ng mga ginagawa ko. For example, within the day, sobrang burnout ako. Pero, it's your decision, it's your discretion kung how do you manage stress kasi. Madaming meaning ang stress or meron tayong eustress saka distress. Yung distress yung negative. Eustress, Meron pala yun. oo. Ang nag-lecture. Sorry. Nag-lecture ako, parang, kumbaga, ang eustress kasi ito yung mga positive na stressors. Positive na stress? Oo, meron. For example, syempre, na-stress ka. Tapos, gusto mo naman gusto ko i-pamper sarili ko. O, yun. Yun na yung way mo how you manage your stress. Minsan, sinasabi nila, tara, parang gusto ko kumain. Hindi mo nare-realize na stress yun. Pero you divert it in a way na it's beneficial sa sarili mo. Oh, for example, stress ako, gusto mo pa-salon, gusto mag-manicure, paganda, pa-massage. Yun yung way mo how you deal with stress. So, papasok siya sa eustress. So, nagiging positive para sa'yo. Parang may naisip ako, eustress din ba yung parang kapag may stress ka, is yung tawag nito? Bumibili lang kung ano-ano. Sa Shopee, hindi ko alam. Hindi, nagiging positive siya. Kasi in a way na tinatry mong i-manage na maganda yung stress mo. Sa pagsha-shopping, Shopee, yan, sige. Pero yun nga, pagdating nung ganun, mahal, babayaran ka ba to? O yun na. Yun yung positive. Papasok siya sa eustress. Kasi at least na ma-manage mo ng ayos yung stress mo. Pag distress naman na kasi, ayan na, dito na pumapasok yung mga negative. Pag stress ako, sige, punta ako mag-inom. O sa tingin mo, hindi na siya eustress. Kasi nagiging negative na yung impact niya sa health natin. Kasi yung excessive drinking, ganyan, sobrang pag-inom, tapos minsan nadadivert mo na yung stress mo sa mga alaga mo, pinapalong mo na sila, sinisipan mo na sila, doon na, yun ang mga distress. Basta, ang lagi natin isipin, may eustress positive at distress yung negative naman.
Pero ako, syempre, tao din naman ako, na-stress din naman, na-stress Parang ako. hindi halatang stress ka sa lagay na yan. O, diba? Ano to, papasok sa... You stress. Oh, yan. Mag-makeup na lang tayo, diba? Ayun na, parang doon na papasok yung stress kasi doon ko na dinadivert yung mga stress ko, diba? At least sa mga magagandang bagay na... Ay, ganun. Alam ko na ang gagawin ko sa susunod. Oh, diba? Parang fresh ka din naman, diba? O, diba? O, yan. So, as a Gen Z, sir, ito na, dito na tayo papasok sa Gen Z. Yes. Masasabi mo ba na ang mga kabataan, ang generation natin na very emotional at weak? Ayan. Ayan na. Naisip ko tuloy, ayan, sabihin natin, yung mga times kasi Gen Z naman tayo. Yung mga timeline natin, mga 2005, mga ganun, mga 2010, ganun. Nakikita natin na, napansin ko lang compare, I mean, dito naman na tayo, comparison. Ayan. Nakikita ko talaga, ngayon yung mga bata, na millennial, di ba? Usually millennial yung before pa sa atin. Tapos mga, ano na yung mga... Gen Alpha na sila. Ayan. O diba? Yung mga generation after natin naman, Gen Z. Sila yung napansin ko na emotional at saka mabilis. Alam mo yung mapupusok, ganyan. Tapos, sensitive. Sa atin kasi parang na-build natin before yung resilience. Napansin ko naman. Although, yun nga, hindi pa rin na mawawala yung may weaknesses tayo, lahat tayo na-experience yun. Pero kung titignan ko ngayon, based sa, syempre may mga bata ako na handle, mga college students ako na, syempre lower year ko na tinuruan noon. Napansin ko na mas open sila sa mag-express ng sarili nila. Diba? Minsan kasi, dahil na rin sa social media, number one, madaming factors actually. Friends, peer pressure, isa yan. Kasi minsan, madalas na, ikaw na lang hindi ganito, try mo rin kaya, keep up, ganun. Pero sa atin naman noon, di ba, may mga ganito, pero tayo bahala ka dyan, ganun. Yung personality natin, no, war freak, ganun, charot. Di ba, yung mga times naman, mga ganun. Kami sa talagang time ko, talagang palaban, tapos hindi mo ko matitibag, mga ganyan noon. Parang sa generation kasi natin, may kanya-kanyang timeline kasi ang Gen Z is from 1997 to 2012. So parang yung time natin, kasi 2000 ako so yung parang time natin, sa phase natin, parang medyo may ugali tayo na from Gen Z, tapos millennial. Tapos meron naman yung semi-Gen Z na millennial. Tapos yung sa pinaka-peak ng pinaka-last ng generation natin, parang sila na talaga ang nag-adapt. Parang papunta na sila sa generation alpha So parang doon na sila parang masyadong open. Ganon, masyadong talagang vocal. Yun talaga. Yun yung pagkakaiba natin sa generation natin, sa generation na alpha na ngayon. Sa nasabi mo kanina, sir, do you think that our generation are more open or more aware about mental health or dahil may social media? Ayan. So, before sa atin Gen Z, mga millennials, ganun. Dati kasi, na-experience ko pa, I'm part of the LGBT by the way. Na-experience ko pa yung parang sabihin ng parent mo sa'yo na, huwag kang ganyan. Bakit bakla ka? Maging pakalalaki ka nga, ganun. As a child na you don't understand your sexuality or yung gender, you question yourself kung talagang, ano ba talaga ako? Gay? Babae? Experience identity crisis. Yes, I experienced also that. But, at the age of, grade 2 siguro, kalimutan ko na age ko doon, grade 2, I realized na I'm not into girls. I'm not into girls. It's okay naman. Diba? Na-realize ko lang. Pero I'm not vocal na hindi ko nasabi sa parents ko, sa mga tita ko, ganun. Kasi sabihin nila, pakalalaki ka nga, ganun. Yun yung mga ganun. Pero ngayon, nung college na ako, parang
I think naintindihan naman na nila kung ano ako without saying na ganito ako. Yun yung parang syempre mahirap, pero kung compare natin, i-compare na naman natin, kung makikita natin talaga, mas naging open na ngayon. Mas naging open na ngayon kasi may parents, for example ako, naging parent na ako. Kasi may mga kaklase, friends ako na parent na sabi nila na kung maging gay man tong anak ko, okay lang sa akin. Doon ko na-realize na, okay, so sa amin, sa atin, sa generation natin, dito na nag-start ang openness when it comes to mental health din, with acceptance, kasi part naman na yan. Naging open tayo sa mga mga mental health issues, mga disorders, ganyan, naging open tayo. Mas lalo tayo naging open. Unlike before, na they don't speak about it, sinasabi nilang baliw ka na lang forever. Parang diba? hindi na matitrip, yun na lang yung notion sa'yo. Yes, oo. Ngayon, may proper knowledge na, and with the help of course, we have meron din naman negative, positive and negative impact ang social media natin. Di mawala yan na minsan napapressure ka, minsan dinidictate ng social media sa'yo, nagiging negative sa part mo, kasi yun ang susundin mo, yun ang norm, yun ang kailangan, ganito ka. Pero ngayon naman, syempre kailangan mo din isipin sarili mong kaya mo ba yun. Yun minsan nagiging negative siya kasi napapressure ka sa mga trend ngayon, hindi na nakakasabay. Pero yung positive niya, nagkakaroon na tayo ng mga deeper knowledge when it comes to mental health, sa pagiging openness, sa LGBTQ, ganyan. Kaya nakita ko naman na mas naging open tayo sa mga issues ngayon with regards to mental health and sa identity, ganyan. Diba? Perfect talaga. Kasi ang generation natin, based on research talaga, yes, ay ito yung generation, ang Gen Z, ang generation na yung transition is malaki. Sobrang napakalaki nung transition from traditional to digital. Yes, and ang generation talaga natin is very nag-stand up, very vocal, tapos talagang ipaglalaban kung ano yung tama. So, ito ang last question natin. As a psychometrician and health advocate, what advice or coping mechanism would you give to our generation, sa mga Gen Zs, no, about mental health? Ayan. First and form, una sa lahat, pinaghalog, anyway, kailangan nating, wag natin hayaan ang sarili natin na itago lahat kung ano yung nararamdaman natin. Since open naman na tayo, speak up. Parang speak your mind, but you need to choose kung sino pagsasabihan mo with the right person, with the right time also. Para at least hindi naman sabihin ng ibang tao na masyado tayo. Pero yun nga, mas maganda po na i-acknowledge natin kung ano yung mga differences natin. Kasi ngayon, we do compare kasi sa social media. But then, it's important na kailangan nating acknowledge na na-stress tayo. Nabanggit ko naman kanina na may anxiety tayo and na napapagod din tayo. So, we need to acknowledge all of those para at least sa sarili natin, mag-gauge natin or malaman natin kung hanggang saan yung hangganan natin. Kasi lahat tayo ay tao, nagkakamali tayo, at kailangan pa rin nating bumangon. Diba? Maganda na experience natin lahat ng hardships. Kasi, as I mentioned a while ago, na lahat ng experiences nyo will be your teacher and to mold you as a better person. Wow, perfect pang Miss Universe yung sagot. Grabe naman. So, ayun, ang ganda nung sagot ni Sir Tristan, no? Ang ganda nung sharing about mental health and yung mga pinagdadaanan ng ating mga Gen Zs. At ngayon, dadako na tayo sa pinaka-exciting part ng ating program, ang Gen Z
Fast Talk. Ano Ala, wait Fast Talk lang. pero Gen Z edition. Okay, ala, shit. Madali Okay. lang to. Ayan. Okay. So, pipiliin niya kung anong mas gusto niya. Ano daw? Tinabatuli ako. Ano kaya yan? Okay. Okay, so, TikTok or Instagram? Instagram. Spotify or YouTube? Spotify. Coffee or tea? Coffee. Selfie or candid? Selfie. Spotty or bland? Ay, sponty talaga. Go ako dyan. Sweet or spicy? Sweet. Malamig or mainit? Wait lang. Sige, malamig. Kasi I'm a cold person. Sorry. Oo. Lights off or lights on? Gusto ko yung nakikita ko. Ay. Oo. OA or nonchalant? Gusto ko yung OA. OA tayo. OA tayo. Perfect. Yan. So, ayan. Maraming salamat. Ala, Sir yun lang Tristan. ba? Gusto ko pa. Charot. Parang naubusan tayo ng Oo pasta. nga. So, maraming salamat, Sir Tristan, sa iyong sharing about sa mental health and ang advice na para sa ating mga Gen Z. So, diba? Mahalaga talaga na napag-uusapan natin ang mental health ng bawat isa, lalong-lalo na ang mga kabataan, ang mga Gen Z, kasi talagang yung generation natin Yes. yung pinaka nakararanas ng mental health issues, and pinapatunayan natin na we're very open and Yes. Ayan. At magaganda. magaganda ang mga Gen Z, Oo, fresh. yes. Very- Always, ganun. Fresh lagi. So yan, maraming salamat po sa pagtutok sa ating episode ngayong gabi, at tumutok po kayo muli sa ating programang Gen Z POV.